Nagsimula ang pelikula nang tumugtog ng cello si Anna Nick sa kanyang silid at pumasok ang kanyang stepfather na palaging lasing, sinampal niya ng malakas sa pisngi ang dalaga at sinimulang pagsamantalahan. Itinulak siya ni Anna palayo gamit ang kanyang mga paa at tumalsik siya sa bedside table at nabasag ang plorera at nahiwa ang kanyang lalamunan ng mga shards nito at agad siyang namatay. Sa paglilitis, inamin ni Anna na ang nangyari ay self-defense ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi kailanman gagalawin ng kanyang stepfather ang kanyang anak na babae. Hinatulan ng korte ang batang babae ng 4 na taon sa juvenile detention. Si Anna, kasama ang iba pang mga bilanggo ay dinala sa bilangguan kung saan sila ay pinaliguan gamit ang isang hose at binigyan ng isang kulay orange na uniforme. Binati ni Warden Frank ang mga bilanggo at sinabi na dapat nilang mahigpit na sundin ang mga utos ng gwardya. Si Anna ay inilagay sa isang selda kasama ang isa pang bilanggo na si Jeannie. Ang babae ay nagbabasa ng isang libro at hindi partikular na gustong makipag-usap sa mga tao. Sinabi niya na siya ay nasa bilangguan sa loob ng 5.5 taon. Pagdating ng umaga, pinapanood ni Jeannie si Anna na natutulog habang kinakalikot niya ang kanyang kuweba. Halatang nagustuhan niya ang bagong dalaga. Kinabukasan, nilapitan ni Cody si Anna habang naglalakad. Siya ay walang pakundangan na nagsimulang magtanong sa bagong babae tungkol sa buhay bago ang bilangguan at binalaan siya sa pagsasabing ang iba pang mga bilanggo dito ay mga tunay na maitim ang bituka. Ayon sa masungit na babae, hindi magtatagal dito si Anna. Sa dining room, lumapit muli si Cody kay Anna at nag-aalok ng proteksyon dahil marami na ang nakatingin sa cute na babae. Gusto lang ni Anna na mapag-isa at tumayo mula sa mesa. Nang maglaon, nahuli ni Cody at ng kanyang grupo si Anna sa likod na silid at binugbog siya. Binalaan nila siya na kung sasabihin niya sa sino man, papatayin nila siya. Ipinaliwanag ni Nurse Jane kay Anna na ang kulungan ay isang kakilakilabot na lugar, at ang mga tao rito ay napakalupit. Pinayuhan ni Jane na makipag-ugnayan siya kay Warden Frank kung sakaling magkaroon ng malubhang problema. Lumapit ang batang babae sa warden at humiling sa kanya ng tulong. Sumagot si Frank na ang tanging paraan upang maiwasan ang karahasan ay ang solitary confinement, ngunit malamang na hindi ito makayanan ni Anna. Ngunit may isa pang paraan. Inalok ni Frank ang kanyang protection kung papayag si Anna na makipagtalik sa warden. Hindi pumayag si Anna at sinabihan siya ng warden na bumalik na sa selda nito. Pumasok si Anna sa selda at umiiyak. Pinakalma ni Jeannie ang kanyang kaselda at ikinwento kung paano niya pinagdaanan ang lahat ng ito. Sinabi ni Jeannie kay Anna na siya ay napakaganda. Pagkatapos ay naghalikan sila ni Anna. Nauwi ang dalawa sa pagkiskisa ng kanilang mga hiyas at nakatulog sa tabi ng isa't isa. Habang nag-aaral sila tungkol sa literacy, isang maitim na batang babae ang patuloy na tumitingin kay Anna. At habang naglalakad, tinatakot siya at kinukot siya. Pagod na si Anna sa pambubuli, nagpasya siyang humingi ng proteksyon kay Cody. At disappointed si Jeannie, si Anna ay pinigilan ng isang babae mula sa gang ngunit nilabanan siya ni Anna. Iginagalang ni Cody ang malalakas na babae. Ngayon ay handa na siyang kunin ang bagong babae sa gang. Dinala nila si Anna sa kanilang selda kung saan may TV, alak at damo. Ipinaliwanag nila na tumulong si Frank na makuha ang lahat ng ito para sa mutual services. Inutusan ni Cody si Anna na bugbugin ang itim na babaeng nang aapi sa kanya. Matapang na sinugod ni Anna ang bully, ngunit pagkaraan ng ilang saglit, ang mga babae ay pinaghiwalay ng mga security. Bilang parusa, siya ay pinagubad at itinapon na nag-iisa sa loob ng 2 linggo. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Frank si Anna palabas ng selda at nangakong iiwas siya sa kaparusahan kung bibigyan niya si Frank ng masarap na pagsubo at paglunok ng katas ng kanyang talong. Ginawa ni Anna ang kahilingan ng warden ng may labis na pandidiri. Di nagtagal ay nakuha ng batang babae ang kanyang unang tato at sinindihan ng isang tubo ng illegal na substance. Inamin ni Cody kay Anna na gusto niya talaga siya. Ang dalawa ay naghalikan at nagpasaya sa isa't isa. Naputol ang kanilang mga sandali ng hudyat ng signal sa selda. Ang kanyang kinang-ina ay binisita si Anna sa bilangguan. Ang matanda ay hindi pa rin naniniwala sa kanyang anak na babae. Umiiyak si Anna at sinabi na ginagawa ng stepfather niya ito sa lahat ng oras. Sinampal siya ng kanyang ina at umalis habang sinabihan siya na sa kulungan siya nararapat. Kinabukasan, sinalakay ng isang itim na babae kasama ang kanyang gang ang gang ni Cody. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay ng mga bantay ang mga bilanggo at bumalik si Anna kay Frank. Sabi ng warden na itinapon niya ang isang itim na babae sa solitary confinement. Kunwari ay wala siyang gagawin kay Anna kapalit ng kanyang serbisyo. Binigyan ni Frank ang batang babae ng pinagbabawal na gamot at nang maging high na si Anna,
Saka pinagsamantalahan ng warden si Anna. Nang bumalik si Anna sa selda at sinimulang tanungin si Jeannie, tumanggi ang babae na makipag-usap sa kanya dahil high sa drugs si Anna. Sinampal ni Anna ang kanyang kasama sa selda at agad na sinubukang humingi ng tawad. Dahil sa mga marka ng kamay sa mukha ni Jeannie, dinala si Anna pabalik sa warden, kung saan hindi pinalampas ng warden ang kanyang pagkakataon na gahasain ulit ito. Si Anna, napagod na sa mga nangyayari, ay nagsimulang patuloy na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nakipag-away siya kay Cody at sinabihan niya si Anna na lumabas. Sa paglalakad, sinubukan ni Anna na makipagkasundo kay Jeannie ngunit itinaboy siya ng kanyang kasama sa selda. Nakita ni Anna ang mga babae na may malakas na tama ng droga. Iniabot niya ang kanyang pambayad at ngayon ay high na naman siya. Nakita ito ni Cody. Pinakiusapan ng dalaga na matauhan na ito, ngunit naging bastos lamang siya bilang tugon. Sinabi ni Cody na wala na siya sa ilalim ng kanyang proteksyon at umalis. Kinabukasan sa banyo, binugbog si Anna ng isang bilanggo kasama ng kanyang gang. Siya ay nagiging mas addict sa malakas na tama ng droga, nakakita siya ng mga hallucinations at naiisip niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Sinubukan ni Jeannie na mga tuwiran sa kanyang ka-cellmate ngunit hindi niya ito pinakinggan. Habang high sa droga, si Anna ay nakaharap muli sa isang maitim na babae, nagdulot ng malawakang away at nauwi sa pag-iisa muli. Pagkaraan ng ilang araw na pag-upo doon, binasag ng batang babae ang isang plastic na tray ng pagkain at hiniwa ang kanyang pulso gamit ang isang short. Nagising si Anna sa isang mental hospital, nakagapos ang kamay at paa, hinihiling sa kanya ni Jay na magsimulang mag-isip gamit ang kanyang utak. Si Anna ay tumingin na may takot sa mga adik sa droga at mga baliw at hiniling niya na makita ang kanyang ina. Sa wakas ay inamin ng kinang-ina niya na alam niya kung gaano kailahilakbot na tao ang kanyang stepfather at humingi ng paumanhin sa kanyang anak na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, pinayagan ni Frank ang batang babae na bumalik sa selda, tiniis ni Anna ang sakit, binura niya ang tato na ibinigay sa kanya ni Cody. Nakipagkasundo siya kay Jeannie at muling naligayahan ang dalawa. Sa cafeteria, binubuli ni Cody at ng kanyang barkada si Anna. Lumapit ang isang maitim na babae at isinubsob ang mukha niya sa plato nito. Walang ibang magpoprotekta kay Anna, tinawag ng warden si Anna at binigyan siya ng cello. Gusto niyang gumanap siya sa isang talent show sa bilangguan. Sa pasilyo, nahuli ni Cody si Anna at hiniwa ang kanyang mukha gamit ang isang labaha dahil sa pangahas na tinanggal ang kanilang tato. Binugbog ng gang ang dalaga. Pinalo nila ng malakas ang mga kamay nito para hindi na ito makatugtog ng instrument. Nang dumating si Frank sa ospital ng bilangguan, ipinagtapat ni Anna na siya ay binugbog ni Cody. Napansin ni Jane kung gaano kalibog na tinitingnan ng warden si Anna. Nang maglaon, sinabi ni Anna sa nurse ang katotohanan tungkol sa warden, na paulit-ulit siyang hinahalay nito. Hindi alam ng dalawa, pinapanood ni Frank ang mga babae sa hidden camera. Makalipas ang ilang araw, inatake ng mga bilanggo si Jane at binugbog siya. Pumasok ang nurse sa opisina ng warden at ipinahayag na sasabihin niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pang-aabuso sa mga bilanggo. Nang makaalis ang nurse sa opisina, nagbigay si Frank ng utos